Ang isang na-witness ko, Caps, at least dito naman sa Northern Luzon, hindi lang isang pick-up point yan. Mga 3 o 4 na barangay yung pick-up points. Magsasakayan yung kanyang na-recruit, tapos kanya dadalhin sa asyenda, magtratrabaho, iuuwi niya ng 6:00. Parang 12 oras lang. Parang nakapila pa nga yung mga ano dyan manggagawa. Hindi naman pick-up line ang tawag doon. So, naka-ano lang yan. So, naka-ano yung mga Pick-up truckload. line din yun, di ba? Manggagawa ka ba? Buti pa si Mary Grace Piatos, may item, Caps. Ay, buti pa kamo si J. Camote. No? Kahit ganun ang apelyido, malaking sweldo. Sabihin mo nga yung politiko, buti pa yung politiko na mababa yung skills. Halimbawa, hindi marunong gumamit ng computer o ng laptop. Nakahalal na vice-presidente. Buti pa si Senador Pato kamo. With leave benefits, with pay, at tuloy-tuloy ang sweldo. At siya nagsasabi kung kailan sisipot sa Senado. At saka kung kailan sa uuwi. Kailan aalis doon. Kailan tatakbo. Kung kailan niya gusto, nasa kanya na yon. Oo. Pero alam mo yung pag-uusapan natin ngayon, tagalikha ng yaman ng ekonomiya, pero walang malinaw na kontrata sa trabaho. Sahod alipin, walang benepisyo, at kung tratuhin talaga in the 21st century, parang alipin pa rin. Hi, ito si Rose B ng Ibon Foundation. At ito naman si Kapeng ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Natuntun ninyo ang aming podcast. Ang kwentong may kwenta. Sa episode na ito, kikilalanin natin ang mga agricultural workers o manggagawang agrikultural. Sino nga ba sila? Ano ang kanilang kalagayan? At bakit maraming kabataan ang interesadong makilala sila ng malapitan? Dapat talagang kilalanin natin yan, ang ating mga agricultural workers o mga manggagawang sa agrikultura. Sila yung walang lupa. Kung nagbubungkal man sila ng lupa, hindi nila sarili yung lupang kanilang binubungkal. Nabubuhay sila bilang sahuran. Sahuran talaga, no, Kap? Sahuran. Hindi yung parang yung kikitain nila sa pagbubungkal, partehan. Hindi ganun no? Sahuran talaga. Sahuran. Kung wala silang lakas paggawa na maibebenta at hindi sila nakapagtatakda kung gaano ang halaga, ayun, talagang nakabase sa sa pasahuran ng tawag. Saan sila makikita, Caps? Kasi kadalasan parang ano lang sila no, parang anino lang sila sa likod-likod natin. Pero saan nga ba sila nakikita ang mga Makikita sila sa mga malalaking hasyenda, plantasyon ng mga Panginoong may lupa at ng mga malalaking lokal na negosyante at dayuhang agrikorporasyon. Siyempre, karaniwan ng mga hasyenda ay nagkakaroon ng sukat na mula 25 hanggang 50 hektarya. At sa ganyang klaat, kadalasan yan, sabi natin ay sa realidad, isang klase lang ang pananim. Kung ang tanim ay pinya, saging, so monocropping ang tawag doon. Monocropping. At sa term pa lang na hacienda, Caps, parang parang bigla na akong nadadala sa 1800s no? Talaga? Sa hacienda. Darating ka na pala ron. Galing ako doon. Dumating lang ako ngayon sa time travel. Kaya nagtataka yung marami. May alipin pa pala. Oo, sabi ko marami. Pero ikaw ba nakapunta na sa mga sa mga kabukiran na marami? Ikaw pa yung hinamon ko kasi nakapunta na rin ako Kung maraming nagtataka pa sa atin, nagtatanong, bakit nga ba hanggang ngayon ang mga manggagawa sa agrikultura ay maituturing na mga alipin pa rin hanggang sa kasalukuyan. Makikita mo sila sa mga hacienda tulad ng Hacienda Lucita, Hacienda Rojas, at maraming mga hacienda dyan sa Negros, sa Mindanao, no? Dito sa Southern Tagalog, meron din, di ba? Southern Luzon. Tagalog. Sa Sa Southern Luzon, Negros. Northern Luzon nga, Negros.
meron din, no? Yung mga binanggit mo, Caps, maliban sa Northern Luzon din, tubuhan kadalasan, no? Yung mga ano diyan, tubuhan, tapos, nandiyan din Cagayan Valley, mga tubuhan yan, eh. tubuhan din. Pero Oo. yung 'pag sinabi mong, yung ano manggagawa sa agrikultura nasa plantasyon din. Nasa plantasyon yan. So, yung plantasyon, nasabi mo kanina kadalasan pagmamay-ari yan ng malalaking negosyante o kaya ng transnational corporation. Kasi yung malalawak nating lupain na halimbawa, lupain na nasa control ng National Development Company, ganyan. Yung dati. Dati NDC, Guthrie, mga ganon. So, yung mga dayuhan kasi hindi pwedeng magmay-ari ng lupain sa ating bansa. So, under lease, kumbaga agreement, yung kanilang yung umiiral kung saan yung malalawak na lupain, pinatatakbo nila bilang malaking plantasyon ng pananim na pang-export. At doon nila napagsasamantalahan lalo yung ating mga manggagawang agrikultural o manggagawa sa agrikultura. No? So, sa Ano ganung yan? sistema. Goma, rubber, nabanggit mo yung Ah. Guthrie, oil palm, Ah, kausuhan din ngayon, no, sa Asia, plantasyon ng pinya, saging. ng saging. So, Bulaklak, nabalitaan mo si YSL dito rin nagpapagawa ng yung ilang-ilang, 'di ba, Talaga? Caps? Yung ginagawang pabango. maliliit pa kami, nakikita ko lang puno ng ilang-ilang, eh. Tama ba? May amoy yun, 'di ba? Kasi kaya nga ilang-ilang, eh. Lalong hahalimuyak ang amoy, no, kung ilalapit mo yung ilong mo sa ilang-ilang. Lapit ang ilong. Ang ilong sa ilang-ilang at maano mo yung halimuyak nung ilang-ilang. So anyway, Caps, Tadeco, huwag ka nang Agricultural Development magmaang-maangan. Corporation. Pinya din dyan. Lapanday, Lapanday. A. Brown. Ano nga yung A sa A. Brown? Lapanday ay W. Brown yung and the A. Brown. yung sa Lapanday, yung yan, apple fruits yan, eh. Yung corporation. Sa Pinya. Sa Pinyahan din. Siyempre, Del Monte, Del Monte. Dole. Itochu. Itochu. Itochu yun. Ito siya yun. Ito yun. And Stanfilco. Stanfilco. Hindi ko sa Sumifru. Unifruti. Unifruti. Yan yung mga, tapos meron din yung binabanggit, halimbawa ng Union, no, ng manggagawa sa agrikultura, yung UMA, na lumalawak din yung plantasyon na hindi natin namamalayan pero gumagapang sila sa Luzon, Negros. Negros halos lahat na yan, monocrop. Palawan, Bohol at iba pa. Basta yun nag-accumulate na kapital ng mga malalaking dayuhang korporasyon, multinational man o korporasyon yan, agri-corporations, kailangan nila na expansion, eh. No? Nagdidepende yan kung gaano yung demand dun sa merkado nila, no? Sa labas ng bansa. Pag lumalaki yung demand doon, so kailangan nilang dagdagan yung produksyong lokal. At doon, sa ganung paraan, lalo na nang napagsasamantalahan yung mga manggagawang agrikultural. No? Dahil nabanggit mo yan, Cap, so ang diin talaga natin sa pagbanggit ng agri-workers ay nasa export sila, no? Export crops. Diba? So wala naman tayong malalawak na plantasyon para sa pagkain natin, eh, no? Wala. Para nga doon sa kanilang pag-expand ng capital at pag-expand ng tubo nila. So ang next question kasi, Caps, kaya natin binabanggit na hindi natin yung mapanghawakan yung sino-sino sila. Nasaan sila, nasagot mo na, ano nga ba yung kanilang karakter, walang lupa, sahuran. Yung isa, yung tanong yung ilan sila. Kasi dito, sa tanong na ito, nagiging halos invisible, eh. Yung agri-workers sa government statistics. Yung kumbaga ba, anino sila. Parang shadow. O kumbaga, fluid, parang gender, Caps, fluid. Tapos hindi maipirme. So, naging tinatanong bakit kaya? So kami sa Avon, tinignan namin. Sige, tingnan natin. Kung pagbabatayan yung labor force survey ng gobyerno, may 8.9 million na employed sa tinatawag na crop and animal production. Under agriculture yan. 8.9 million. 8.9 million. Interestingly, 45% o 4.03 million dito
ang classified ng gobyerno na tinatawag niyang elementary occupation. So, yan kasi yung termino ng gobyerno sa low-skilled, unskilled. Ganun kasi yung gobyerno, yung talagang ini-insist na niya na low-skilled ka. Mabuti hindi Ele- pa umaabot sa may kindergarten. At saka, yung isa, yung Prep, nursery. prep. Saka yung pagitan ng elementary at high school, Junior high. junior high. Wag naman na Hindi, sanang magkaroon talagang ng elemental. stratification ng ano. So, parang kami, sige, sabihin na natin yan, ganyan tingnan ng gobyerno, yung manggagawa sa agrikultura, elementary occupation. So, lumalabas pa rin na ang laki, 45%. Pero sabi mo nga, parang hindi pa rin ka panipaniwala na wala pa sa kalahati yung manggagawang agrikultural sa 8.8 million, no? Kasi may 8.9 million. Yun, 8.9 million, 8.9 45%. million. So sabi mo, makakakulang pa yan. Dahil kung nasisilip din natin yung mga kondisyon na masasabi nating maaari, no, na nagpataas pa dun sa bilang. Yun, halimbawa, yung failure ng isang land reform, parang ganun. Kung naging thoroughgoing sana, puspusan, komprehensibong tunay yung pamamahagi ng lupa, at maraming magiging benepisyaryo ng lupa at yung mga magsasakang benepisyaryo ay mas mapapaunlad yung lupang may pamamahagi sa kanila sa ilalim ng tunay na reforma sa lupa. Ganyan ang mga prinsipyo length of the tiller principle at syempre yung pay land distribution principle. So lilikha talaga ng trabaho sa kanayunan. Opo, Hindi yung nandyan yung trabaho, dumadami yung may kakayahang magtrabaho, kaya lalong nababarat yung nagiging sahod alipin, yung sahod ng ating mga manggagawang agrikultural. Pero mismo, Caps, dun sa, di ba, yung sobrang panlilinlang sa atin ng Comprehensive Agrarian Reform Program, lalo na yung introduction ng stock distribution option, Ayan. na kung saan akala natin ay mapapasa kamay na, no, ng mga magsasaka yung kanilang lupa, pero ang nangyari, pinangakuan sila na hindi, stockholder kayo ng korporasyon na ito, pero naging manggagawang bukid sila. Anyan pa yung mga tinatawag na joint venture, agribusiness venture arrangement, agreement o contract growership scheme, leaseback arrangement, corporative scheme. Swindle, no? So talagang mga mapanlinlang. Ang layunin talaga ay wag mapalipat o wag mapapunta sa aktual na control at aktual na cultivation at aktual na management yung lupa doon sa mga benepisyaryong magsasaka, manggagawang agrikultural, manggagawang bukid. So ganun Yan ang nagparami sa bilang nila. Nagparami. Yung meron pa nga yung binamigay na yung lupa, Caps, may CLOA na. Pero dahil ito ay dating tubuhan, ang gagawin nung dating Panginoong may lupa ay ipaparenta pa niya. So ganun pa rin, tubuhan pa din, agri-workers pa din yung mga akala mo ay nabigyan na. Kaya ng taliwas titulo. yan doon sa prinsipyo ng reforma sa lupa, yung agrarian reform policy na yung control doon sa lupaing agrikultural ay dapat laging nasa kamay ng mga benepisyaryong magsasaka at manggagawang agrikultural man o manggagawang bukid na benepisaryo. Ganon dapat. Hindi yung yung manggagawang bukid o manggagawang agrikultural na naging benepisyaryo ng land reform program, umabagsak pa rin doon sa katayuan ng pagiging manggagawang agrikultural. Yun, tapos yun, dahil nabanggit mo kanina, Caps, na hanggat lumalawak yung pangangailangan sa kapital at pagpapalaki ng profit, no, for export, lumalaganap din ang land grabbing. Iyan ang lalong nagpapalala sa problema, fundamental na problema ng kawalan ng lupa o kakulangan ng lupa ng ating mga magsasaka, kasama na yung mga manggagawang bukid at manggagawang agrikultural sa ating bansa. Kaya yung dating magbubukid o magsasaka, na-transform na siya into agricultural workers. Meron nga diyang nawawala sa aktual na implementasyon sa kaso ng Hacienda Licita.
Originally, merong 6,200 na 298 yung farm worker beneficiaries dapat sa dinesisyonan ng Korte Suprema. Lumabas 6,212 lang eh. So sa aktual nawala yung 84. Iba pa yon, di ba? Kaya bukod sa hindi mo mapirmi talaga yung bilang, nandong nawawala ka eh. So nagdi-disappear eh. Parang so sabi natin invisible, di ba? Hindi mo maipirmi, Pero yung hindi mo yung ghost mahuli-huli. employee, mataas ang sweldo Tingnan mo yun. Okay. Di ba? Naipasok mo yun So, mapag-usapan na rin lang yung pagka-ghost employee. Kaya tuloy yung nature pa nila, Caps, flexible labor. Flexible. Seasonal. Seasonal. Oo, kasi Ayan. kung kailan lang may order, doon lang may trabaho. Panahunan. Yun. Ganyan. Tapos, dahil dyan, pwede mong pagtrabahuin yung mga kababaihan at yung mga bata nang walang bayan. O di sila din, hindi din nabibilang doon sa statistics ng gobyerno. So, wala talagang dokumentasyon, yun yung masasabi natin sa bilangan. No? So, sa dulo, mahalagang idiin na pabago-bago o volatile at walang katiyakan or precarious yung trabaho ng agri-workers. Ito yung dahilan na mahirap silang bilangin. Pero ang mas diin natin dito ay lumalaki sila alinsunod sa kawalan ng lupa o kawalan ng reformang agraryo, sa paglala ng land grabbing, at saka yung paglala ng export and market orientation dahil na rin sa neoliberal policies ng ating pamahalaan. At yung aktual na pagpapatalsik sa kanila. Yung, kasi sa lupa. mas madali silang pamurahin no? I-cheapen o tawaran kapag medyo nakapila na lang sila no? Para sa trabaho kaysa sa meron silang sariling lupa o tinutungtungan man lang na rekurso para sa kanilang produksyon. Kaya hindi mo rin sila masisisi kung minsan o madalas napapamura din sila. Kasi parang sila yung parang sa kanila nakabuntun yung yung pagiging mura no? Pagiging alipin so ganun ang kalagayan ng ating mga agrikultural. Grabe no? Walang unang muna dapat kilalanin yung may dignidad sila bilang tao. Dapat. Wala pa tayo doon. Wala nga documentation yung gobyerno paano mabibilang? Hindi nga sila kinikilalang tao. No. O hindi sila kinikilalang sektor ng ating ekonomiya o ng ating paggawa. So yun muna, Caps. Sumilong muna tayo. Pagsimula po ng aming problema, nung pumasok yung happy, aming mga pananim, kagaya ng mga maisan, pinagbubunot po nila. Pati yung water source po namin, ang pinagkukuhanan ng tubig, pinagbubuldos na rin po nila. Pati yung mga bahay namin, ay halos igipit na po ang pagbubuldos, kaya ikot na po. Halos tatabunan na nga lang po. Alam mo, Caps, marami sa ating mga kabataan, gulat na malaman na sa 2026 ay meron pa rin halos parang alipin kung magtrabaho at mamuhay no, sa ating mga kababayan. Baka pwede natin silang bigyan ng kahit konting silip ng parang paano nga ba ito nangyayari sa mga manggagawa sa agrikultura. Dahil dun sa ganong kalagayan ng dusta at taping kalagayan ng ating mga manggagawa agrikultural, siyempre nandiyan pa, pinatitindi pa ng mga eskema dyan katulad ng yung sindikado bang paraan ng pagre-recruita sa kanila, recruitment, yung mapang-alipin at mapagsamantalang sistema ng pagpapautang ng mga kontratista, kapatas, at kabisilya. So, ano ba yung kabesilya? Yan ba yung maliit na kabesa? hindi naman. Ito, para din ang kontratista na meron siyang mga tauhan, kinukuha niyang tauhan, lagi na yan. Ano yung kapatas? Nadadagdagan, parang may sa mga hacienda, di ba, may mga, hindi naman siya katulad ng kahulugan. May mga overseer, mga katiwala, ba? May kapatas, may mga tauhan din siya. Hindi yung kapatas, no? Kapatas. Tapos, siyempre, pag dinala na natin yan sa kada probinsya, na kung saan matatagpuan ang kalakhan o marami
sa ating manggagawang agrikultural, may iba-iba pa ring eskema o paraan ng pagtindi ng pagsasamantala sa kanila, no? Mm. Yung 'di ba na ano mo yun sa halimbawa sa Negros, yung kunyari yung asendero, wala na siyang manggagawa. Ang meron siya ay kontraktor, 'di ba? So sabihin natin Kontratista. ang isang asendero may 10 contractors. So yung contractor, siya yung kamo ha-hire o magre-recruit Rekruta, ng magre-recruit, mga manggagawa. manggagawa. At kadalasan ay yung isang kontraktor magpapasok siguro ng 30, no? Higit kumulang 30 30. ang manggagawa. Susunduin niya yan ng madaling araw. Mga alas 5 na umaga marahil yon. Siya na, Kadalasan. sagot na niya yung truck kung saan Oo. magsasakayan yung mga... Kung papayag yung may-ari ng truck. So yung may-ari ng truck, meron din siyang ano dyan. Meron din. Iba pa yung may-ari ng truck. Meron siyang Tapos cut. kumukontrata din o nagre-recruit Oo. ng mga manggagawang bukid o manggagawa agrikultural sa plantasyon. Oo. Ang isang na-witness ko, Caps, at least dito naman sa Northern Luzon, hindi lang isang pick-up point yan. Mga 3 o 4 na barangay yung pick-up points. Magsasakayan yung kanyang na-recruit, tapos kanya dadalhin sa asyenda, magtratrabaho, iuwi niya ng alas 6. Parang 12 oras lang. Parang nakapila pa nga yung mga ano dyan manggagawa. Hindi naman pick-up line ang tawag doon. So, nakaano lang yan. So, nakaano yung mga truck load. Pick-up din yun, di ba? Manggagawa ka ba? So, tapos, pick upin nga. Pipick-upin niya. Sasakay sa truck, dadalhin sa asyenda. Paano yung kwento ng hindi ka taga doon, pero na-recruit kita, kunyari, kung Negros yan, na-recruit kita mula sa Antique. Ang tawag sa'yo doon, lahat yan sakada ang tawag. May ano yun mayroon ding nangyayari. Ako, na-hire akong manggagawang agrikultura, manggagawang bukid sa isang plantasyon, asyenda, sa aming lugar o sa isang asyendang malapit sa amin. Yung mga kamag-anak ko sa ibang lugar, ibang bayan, barangay, o dito may trabaho. Sasama. Ay tama, Kaya ano yan, yung sabihin, saan ba pwedeng kumuha ng trabahante o manggagawa? Di mismo yung kamag-anak, sinasabi nila, ito pa, dito, dadating, mula doon. May problema lang sa transportasyon, depende na kung paano pa ikitunguhan ng mga kontratista yon o kapatas o kapisilya. Din. Tapos ang isang nabanggit din sa atin yung kunyari yung ganyang klase ng recruitment. Kunyari galing ka ng Antique o ibang parts ng Luzon, no? Pumunta ka sa Negros. O minsan nga yung taga Negros pupunta pa ng Hacienda Luisita, di ba? Tama ba, Caps? Ang pagkaalipin niyan, Caps, ganito daw Yung kontraktor, nasa kanya ng pera. Pambayad ng manggagawa. Pero hindi niya agad ibibigay doon sa manggagawa na na-recruit niya, kung galing pa yan sa malayong lugar, na hanggat hindi natatapos yung patrabaho niya. Siyempre, sisiguruhin niya matapos yung trabaho. Oo. Marami doon sa trabaho, halimbawa, tumatagal ng 3 hanggang 6 na buwan. So, halos parang bondage labor siya. Ganun nga. Ganun nangyayari. At umuuwi ang manggagawa na wala na siyang take-home pay kasi, syempre kakain yun. Yung 3 buwan na yun, naipautang na niya dun sa contractor na hindi inaabot sa kanya yung kanyang bayad. Diba? Sobrang paglabag yun sa mga naipanalo na ng mga manggagawa. Matindi dyan yung sistemang bali o tampa at tinatawag. Yung papaluwalan yung halaga ng trabaho mo. Di ba? May patong pa yon, di ba? Ibig sabihin, yung mababa ng isahod, mababawasan pa yon. Kasi na-advance mo. In-advance mo Wow. So, parang sistemang bali o tampa ang tawag doon At doon, lalong bumababa yung halaga nung kakarampot ng halaga ng sahod, nung lakas paggawa ng manggagawang bukid o manggagawang agrikultural. So, ganun yung kunyari gusto mong kumain, minsan yung may-ari ng truck, o kaya yung contractor, siya yung nagtitinda sa'yo ng pagkain. Hindi libre ang pagkain
Pero binebenta rin nila. may patong na 20%. So, kunyari parang parang dito, pumunta ka sa karinderya dito sa kalye namin, mas mahal yung ulam dito kaysa doon sa likuran sa kalye nyo So, may mga ganun pang sobra ring pagsasamantala Grabe, no? doon sa mga na-recruit nila na wala nang magawa. May iba rin na yung mga parang mga agency nag-hire. Meron na rin, nauuso rin yung Nauuso na rin. agency hiring. So, parang hindi na yung contractor. Parang hindi naman tayo masyadong makaluma at masyadong 19th century. Meron na tayong mga ahensya, pero ganun pa rin. Siyempre, alangan namang magbigay siya ng mas magandang pasweldo, di ba? Mga ilang taon na nakakaraan, natatandaan ko, doon sa harap sa mahabang highway ng nakapagitan ng cannery ng Dolphin at saka yung plantasyon. Dito sa Pulumulok. Pulumulok. Oo. Oo. Madaling araw pa lang talaga. Andiyan na, libo ng mga manggagawang agrikultural. Dumarating na doon. And then, siyempre, andun, may sistema sila ng bilangan. Hindi sila nakapagtatakda na ako ay magtatrabaho ngayong araw na ito. Hindi Wala sa kanila yun Nandun sa kontratista o nasa mismong korporasyong may actual na pagmamanage ng plantasyon. So, ganun. Kung ilan lang ang pwedeng i-hire sa araw na yon. So, bakit sila nakapila doon sa pick-up line? Ano mo yun parang tsansa yun Pagka nandun ka, di may tsansa ka. Correct. Kung wala ka doon, di wala kang tsansa na Kaya pamilya din yun kung halimbawa, 3 miyembro sa isang pamilya, andon, ma-hire yung isa o 2, di maganda na yun. Ganon. At saka sila sasakay o ikakarga sa truckloads. Dadalhin sila doon sa may mga points yan May mga kung saan sila ibinababa, no? O ibinabagsak. Parang So, yung ganun na Caps, sistema. yung sa Holocaust, yung sa Germany, di ba? Yung pipila rin lahat ng lahat ng alipin, lahat ng bihag, tapos So, yung Holocaust. aasa ka na pipiliin ka para makapagtrabaho, makalabas dun sa kulungan. Eto, tama ka parang paano ka nga naman mananalo kung di ka tataya, di ba? So, paano ka magkakatrabaho kung di ka pipila? Pero may batayan ba kung alin ang pinipili, Caps, dun sa pila na yon? Siyempre, may mga ito sa mga kapatas kontratista kasi may mga tinitingnan nila sino yung mabilis na Malakas. trabaho, malakas. Bata. Bata. So, ganun So, tinutukoy na nila yan So, gayon man, siyempre napakababa rin pag tinuos mo yung mga buwanan nilang sahod o arawan, no? May mga datos nga tayo na nagsasabing may buwanang karaniwang sahod na 12,125 pesos. Sa gobyerno yan? Sa gobyerno, data ng mahaba at Pero lumalabas mababa pa yan mababa pa rin sa poverty sa threshold. poverty threshold. So, 12,125 ang karaniwang sahod nung binabanggit ko kaninang elementary occupations. Pero ang monthly poverty threshold ay 13,873. So, mismong datos ng gobyerno ay walang masabi. Aminado na yung kanyang poverty threshold ay mababa pa doon yung minimum na sahod na nakukuha nung elementary occupations. Pero tingnan na lang natin yung official na minimum na sahod sa Tarlac. 570. Sa Negros Oriental, 500. Negros Occidental, 520. Pero ayon sa Ibon, yung nakabubuhay na sahod o yung family living wage sa pangkaraniwan sa bansa ay 1,312. Malayo. So doon pa lang malayong-malayo na. Pero mismong gobyerno ang nagsasabi na yung take-home pay na pangkaraniwan sa agrikultura ay umaabot lang ng 395 pesos nitong January 2026. Napakababa. So, 500 sa Tarlac, ay 570, 500, puros 500 na yung kunyari minimum wage, pero ang take home lang ay hindi pa umaabot ng 400. Pero kapag nagpunta kayo sa mismong mga tubuhan at mismong mga
asyenda at plantasyon, lumalabas ayon sa datos sa Negros, yung cultivation ay yung pagtatanim, ang minimum wage lang po doon ay 250 pesos per day. Di ba may pag-aaral dyan ng labor, ano? Opo. Yung Institute for Labor Studies na DOLE dyan. Gaano kaya kadalas ginagawa ng DOLE yun? Parang 2024 po yung latest so medyo matagal din. Atrasado. Oo. Pero doon grabe yung lumabas sa nila sa pinakamababang sahod ng Ano ba ang lumabas doon sa pag-aaral na yan? 2,000 pesos per Per month. month. Yun po ang Grabe. pinakamababang natatanggap ng mga manggagawang bukid sa tubuhan. So, sa tubuhan yun, yung usapan na yun. Doon sa Isabela, doon sa kaso ng Green Futures. Eto dito na papasok. Ewan ko Caps, kung yung may kinabukasan talaga mga manggagawa agricultural dyan. Kasi Green Futures Wala- Innovation Inc. walang dark future. Ang talagang kailangan nating emphasize, yung Pacquiao system, yan talagang sahod alipin. Sa Odalipin niya. Sahod alipin yan. Kasi sa Green Futures, ang binabanggit mo, 12 to 15 na manggagawa, ang pupunuin nila ang 10 toneladang truck sa harvest, no, sa tubuhan, sa loob ng 11 hanggang 12 oras. Diba, lampas ka na sa 8 oras nun, ha? Babayaran sila ng 500 kada tonelada, kukunin ng kontraktor ang 100 kada tonelada, lalabas po na 266 kada manggagawa. Ang iuuwi niya pagkatapos ng isang nakakabali ng likuran na trabaho. Oo, bali ka na. So, Mas malala sa sa Negros. kalagayan na yan talagang napakalinaw pa sa sikat ng araw na pinapakyaw ng manggagawang agrikultural lahat yung pagkaalipin sa Tinakyaw sistemang pakyawan. sa sistemang pakyawan. Sabi mo malinaw pa sa sikat ng araw, Caps, inaabot sila ng hating gabi para lang matapos nila yung trabaho. Yung sa Negros, katulad nung puno ng truck na 10 tons, ang lumalabas dito 8 to 10 lang nakatao. Mas Ang mataas gumagawa yung niyan. per ton nila, 560 pesos kaysa kay Green Futures, Pero every 3 days nila mapupuno yung isang truck. Kasi 10 tao lang sila . So every 3 days, tapos sa isang linggo makakadalawang truck sila. So 2 truckloads yan, bawat manggagawa ay tatanggap ng 1,120 Grabe na. kada linggo. Hindi ibig sabihin yan, 160 lang 160 kada per araw. day. Wala pang overtime yon. Ay wala na, wala namang overtime ang wala siya. So dahil Overwork. overwork. Pakyaw ang hirap, pakyaw ang sahod alipin. Tapos walang benepisyo. Yan, nabanggit mo na, paano Walang ka naman benepisyo. bibigyan ng SSS PhilHealth? Wala ka nga sa Di- dokumentasyon. Di makatao yung kondisyon sa paggawa. Lalo Oo. na pagka tinatawag na tiyempo Yung Chepo Muerto. Tsaka alam mo, Caps, yung mga asyenda, grabe ang chemical dyan, So pag-spray mo, walang mga protection yan. yung pag-spray, PPE, walang ano yun. wala kahit yung, at saka Personal very protective hazardous. equipment, wala. Wala na yan. In fact, halimbawa itong sa Dole Field, plantasyon na yan ng prutas, kaya mag-ingat ka rin sa mga prutas na galing sa Dole Field. Ano yan? May Nagtas ako dyan. Ha? Hindi umaabot sa akin ng prutas . Madalang ako talagang kumain ng prutas. Talaga. Ay, kasi nakita mo na may ini-air spray pa. Grabe yan. Tsaka ano yan, sa Mindanao yung plantasyon ng saging, aerial spraying yan . Aeroplano nag-spray niyan . Kaya yung tabing komunidad, tabing eskwelahan, may pasok yung mga bata, pati sila, ini-spray yan. Hindi naman sila mga saging. Di ba? Lalaki pa naman sila. Lalaki pa kaya Walang sila. kapuso-puso yung mga manapay yung saging. Yung saging, may puso, meron. Diba? Uy, meron muna, sinuspend yung klase kasi mag-i-spray yung Dole. Mag-spray. Nangyari yun. Tapos ang nakakatawang itsura, may helicopter Nung sa lang taas. nagreklamo yung mga komunidad. Nung lang nagpasabi Siyempre, na tsaka yung mga manggagawa rin sa mga manggagawa. agrikultura. Pero ang Ikaw ba naman ang paliguan ng pestisidyo Di ba? Pero hindi nga. May helicopter sa taas, nag-i-spray.
Doon sa tabi po ng farm, may ambulansya. Nakaabang na. Parang yung gwardiya sa mall, di ba? May baril, pero may first aid kit. Okay. Dapat Gusto tinabihan na rin nila ng ospital. Wala! Alam mo, 2 na pesticides. Teka lang. Tuloy mo. Hindi, ang nakakaano kasi banned drugs tuloy. Banned na yung pesticides eh. Pero sa Pilipinas po, ini-spray pa rin ng ating mga transnational corporations. Banned na sila sa Europe, pero dito gano'n. Kaya tuloy Marami yan, yung highly hazardous pesticide, banned pesticides, walang regulasyon ng Fertilizer and Pesticide Authority ng bansa. Talagang yun. Diba, no? Yun. So, anyway, di Tiempo Muerto na, Kaps. Dapat may paliwanag natin. Ano ba yung Tiempo Muerto? Spanish na Spanish pa, talagang ganun. Makaluma to. Dead season yan. Dahil nga ito ay nakabatay sa order o nakabatay sa merkado. Sabi mo nga, pag walang order o hindi masyadong mataas talaga yung konsumo, wala mo ng trabaho. Kaya umaangkop yung yung merkado ng mga produkto na pang-export natin. Kung tumataas ang demand doon, lalaki yung demand sa lakas paggawa na kinakailangan, di ba? So, habang lumalaki yung demand doon sa trabaho na kinakailangan, doon naman bumabagsak yung halaga ng sahod. So yun ang problema talaga. Kaya magkaugnay yung trade, yung merkado ng mga produktong paluwas natin at saka yung labor market. Tsaka yung pagka-sahod alipin, hindi yan parang kasamaan lang ng kontratista. Yan, talagang bahagi yan ng diyan nakabatay din yung sistema ng pagpapanatili ng tubo doon sa export market at saka pagpapanatili ng produksyon ng dayuhang korporasyon man yan o mga malalaking negosyante o ng Panginoong may lupa. Siyempre, pag lumalawak yung mga plantasyon na yan, na produktong panluwas, lumalaki yung volume ng gamit ng pestisidyo, herbisidyo, di ba pa? Diba? So, lumalaki yung kinakailangan nilang kapital, lumalaki yung kailangan, yung nalilikhang tubo. Opo. Na inaagaw doon sa na mababang pasahuran sa mga manggagawa agrikultural natin. Kaya, Kaps, kaya pag Tiempo Muerto, ito, nung kabataan ko, matitindi ang Tiempo Muerto dahil inaabot talaga ng gutom, ng famine yung ating mga manggagawa sa agrikultura, yung kanilang mga pamilya. Dito naghahanap sila ng ibang trabaho. Labas, maari sa tubuhan, so pupunta sila sa palayan o minsan talaga labas sa agrikultura, sa ibang lugar o kaya pupunta sila sa syudad. Naghahanap sila ng pagkakakitaan, lalo na yung kinukwento mo kanina na aerial spraying na yung pesticides na talagang nakasisira ng pananim, wala na rin silang mapatubong pagkain doon sa malapit sa kanila. Kaya kailangan din nilang maghanap ng ibang production. Nung ako'y nasa DAR bilang secretary, napunta ako dun sa isang plantasyon ng saging at yung kanilang packaging. Parang packaging, hindi naman planta yon. Karamihang trabahador doon, mga kababaihan. Kasi yung saging, binababad sa tubig yan eh. O, na piling-piling na yon. At saka mabilis buig-buig eh. Tapos, lumalakad yung buig na ganyan. Then, pinipiling-piling na ganon, babagsak sa tubig, ang naghuhugas ng mga kababaihan eh. So, kalakang dito, mga kababaihan. And then, di ko kung quota system yon. Basta kooperatiba yung parang kakontrata ng plantasyon. Ganon. O meron din silang pataniman ng bahagi ng leaseback arrangement nila, disagreement. So, meron parte nag-i-engage din sila sa export. So yun. Kaya yung mga malalawak na lupang pinailalim sa leaseback arrangement, ganun na nang nangyayari. So, lalo na doon sa contract growership scheme, lalong mapagsamantala din yung na yun. Buti nga yung mga yan sinasabi mo, Kaps, mga at least masasabi mong trabaho, kahit na siguro walang gloves pa yung mga
mga kababaihan, 'no? Kasi ano rin 'yan, nandun po yung contamination, Sa mga manggagawang bukid naman natin, gitnang Luzon. ang mga nakarating po sa atin na ano, kumbaga coping o pag-angkop doon sa Tiempo Muerto ay yung, um, may nanghuhuli ng dagang bukid para makain, 'no? Yung sa Candoni, Kaps, yung Pamilya ng mga manggagawang meron bukid. kaming naano diyan nung nagpunta kami sa Candoni, yung kababaihan ay gumagawa ng abono mula sa panghuhuli ng bulate. Yung mga gano'n, kung nakikita ng pamahalaan natin na trabaho yung mga yun, eh, parang hindi naman tayo makikipag-ano 'no, talo. Pero sana yun ay merong, may Susuportahan yung mga pagkilala, gano'n. oo, at saka dignidad. At yun, siguro parang doon natin ma makukumpleto yung di makataong kalagayan ng ating mga, manggagawa sa agrikultura, lalo na kung sila naman ay napaka-fleksible o seasonal ng trabaho. Yung panghuli, Kaps, yung ano, yung napag-usapan na natin yung recruitment nila parang alipin, yung sahod nila sahod alipin, Sahod alipin. walang benepisyo, hindi makataong kalagayan sa paggawa. Bagkus on top of that, Kaps, para matapos na ang kanilang pagpakyaw sa sobrang pahirap, yung panunupil sa kanila at sa kanilang karapatang mag-organisa. Yun yung, siguro mas, Karapatang mag-organisa sa sarili. oo, kasi manggagawa ka, may Oo. karapatan kang mag-union, 'di ba? May karapatang mag-union. Oo. May yung right to freedom of association. Karapatan yun, na hindi dapat And pinagkakait, negotiation. hindi dapat yung makipag-negotiate, makipagtawaran dun sa arawang sahod, 'no? O sa halaga ng Benepisyo. lakas paggawa, benepisyo, makataong kondisyon sa paggawa. So, at iba pang mga ano. Oo, pero Mga hinaharap ito ng militarisasyon. Kasi kahit anong parinig mo na mag-uunyon kami, agad-agad nandiyan yung mga goods. 'pag may union na, ano naman ito, yung ginagawa nila niyan, Bubuwalin. yung disaffiliation, yung Oo, puwersado na disaffiliation. Ire-red-tag ka binabahay-bahay. muna, babahay-bahayin, pupuwersahin ka mag-disaffiliate, umalis sa isang organisasyon. Siyempre yung ano yung pinakamatindi diyan yung gagawan ka ng kaso Pagawa, na ikaw ay babansagang terorista. Siyempre marami na rin sa ating mga kapatid na manggagawang bukid ay nalagyan na ano, na nataniman na ng mga ebidensya na sila nga ay may ganong klaseng, di umano ay krimen o kaso. At ang panghuli diyan, Kaps, it's hitik din naman sa kasaysayan natin yung massacre, 'no, sa mga manggagawa sa agrikultura. So, kung iisa-isahin pa natin, ang dami na. Hacienda Luisita Massacre, Nauna na Escalante, Escalante Massacre, sa Marcos dictatorship. Sa Negros lang punong-puno ng massacre. bukod sa Escalante, yung Sagay, Sagay. Mamaylan, massacre. At Yes. itong At itong Taboso. huli, yung Taboso na Taboso na. may ano 'no, sa loob mismo ng pamayanan ng mga manggagawang bukid o manggagawa sa agrikultura. So yun ang, kumbaga parang tumatapos pa dito sa kalagayan ng paggawa ng ating mga manggagawang agrikultural. Break muna. Ay, ang hirap. Yung pagtatanim ng tubo ay mahigit 6 months yan yung cultivation natin, no? Yung pag-araro, pag-preparation ng lupa upang taniman ng patdan o skin top. Mayroong isang 1 month na magtutubo na yung ng patdan. Mayroon ding maghihilamon kasi magkasabay yung pagtubo ng ng tubo, kasabay yung mga damo. Ano ang kanilang pakikibaka? Una sa lahat, syempre, paniningil sa gobyerno. Yung tratuhin silang invisible, tratuhin yung existence, yung bilang, yung kanilang kalagayan at yung kahingian nila na para bang hindi nangyayari o invisible. Yan yung nagbibigay talaga ng kalagayan, Kaps, na wala na rin silang pagkilala sa benepisyong ibibigay o sa kanilang karapatan. Actually, yung gobyerno nga natin, wala naman din talagang legislated family living wage. At Wala. kapag tiningnan natin yung cash assistance na binibigay kunyari ng pamahalaan, halos wala namang nakakatanggap na manggagawa sa agrikultura.
nung sinasabing mga ayuda o cash assistance. Samantala kung i-institutionalize natin ang cash assistance, dapat nga sila ang unang beneficiaryo. Sila dapat ang nasa Oo, unahan. dahil may tiyempo muerto, di ba? Tapos sa dulo, paniningil din sa gobyerno ng kawalan ng tunay na reforma sa lupa. But instead Dapat lang. ay may mga patakaran na neoliberal na ginagawang market-oriented, yung land reform o yung agriculture ginagawang export-oriented o market-oriented, na ang nakikinabang dyan mga yung landlords, yung local big business, at syempre yung mga dayuhang korporasyon sa agrikultura. So yung pagkiling ng ating policy making o ng government sa neoliberalism, yan yung magtutulak sa malawakang pangangamkam ng lupa, no? At saka yung panggigipit dun sa smallholders. Sa mga magsasaka, na eventually yung mga maliliit na magsasaka ay sasanib yan sa lumalaking hukbo ng mga manggagawa sa agrikultura. So yun, Caps, tingin ko yun yung unang pakikibaka. Singilin natin Tama, yung oo. pamahalaan. Kung kaya't kinakailangan ng mga manggagawang agricultural mismo na kanilang igiit at ipaglaban ang kanilang mga lehitimo at makatarungang kahingian o kahilingan mula sa sama-samang pagkilos. Tulad ng mga sumusunod, ang kanilang karapatan sa sapat at nakabubuhay na sahod, karapatan nila sa regularisasyon ng kanilang trabaho, pagkakamit ng mga benepisyo at sapat na serbisyong panlipunan, at syempre pa ang para sa makatao, disente, ligtas at maunlad na kabuhayan. 21st century na at digital age na nga kung tawagin. Pero ang kalagayan ng mga manggagawang agrikultural sa Pilipinas ay parang 19th century pa. Kalagayang malapyudal, kalagayang malaalipin. Dumarami ang bilang nila at lumalala ang kanilang kalagayan dahil sa kawalan ng tunay na reforma sa lupa at pinatitindi pang pagpapatupad ng globalisasyon sa ating bansa, mga patakarang masugid na ipinatutupad ng pamahalaan. Sobrang pagsasamantala, sobrang pang-aapi, sahod alipin, walang karapatan, hindi makataong kondisyon sa paggawa. At panunupil. Ito ang mga kwentong pinagtatakpan, binabaliwala ng Estado at ng kasalukuyang sistema ng edukasyon, lalo na ngayon at binubura ang araling panlipunan sa curriculum. Kaya mahalaga sa maraming kabataan at estudyante, mahalaga sa kanilang pag-aaral ang pagbisita, pakikipamuhay at pakikisa sa mga kapatid nating manggagawa sa agrikultura. Caps, tapos na ang kwentuhan natin. Oo, pero hindi pa tapos ang kwento. So baybayan nyo pa rin ang ating podcast. Ang kwentong may kwenta. Caps, ang ating obra ngayon, ang featured art natin ngayon ay gawa ni Resty Flores. Si Resty Flores ay isang cultural worker. Ang kanyang mga gawaing sining ay nakaugat sa buhay at karanasan ng masang anak pawis. Naging bahagi din siya ng ilang kolektibong produksyon ng mural para sa mga tampok na mobilisasyong mamamayan at nag-aambag ng illustration para sa ilang editorial. Ang title ng artwork ay Kung Saan Kami Nabuwal, tungkol sa buhay at pakikibaka ng sakada. Makikita ang mga tao na pinaliligiran ng mga tubo kung nasaan ang sentro ng produksyon. Sila rin ang pangunahing puwersa na kasangkapan upang kumatawan sa mga matatayog na usbong na ilang beses mang mabuwal ay muling titindig para sa ganap na paglaya.